Masaya akong nakikipaghabulan sa alaga kong ibon sa malawak na kaparangan nung umagang yon. 2 taon na ang nakakaraan nang mapulot ko ang isang ibon na bali ang pakpak sa gitna ng gubat habang ako ay nangangahoy. Nakarinig ako ng impit na huni ng isang ibon sa di kalayuan, kaya nagmamadali kong hinanap ang lugar kung nasaan ito. Sinundan ko kung saang direksyon nagmumula ang huni. Di nagtagal, nakita ko ang isang ibon. Maliit ngunit may maganda at iba't ibang kulay ang pakpak at nakadapo sa isang maliit na sanga. "Lolo, may napulot po ako maliit na ibon ngunit bali yata ang kanyang pakpak, kaya hindi makalipad." Kakauwi ko lang at nadatnan kong nag-iihaw ng kamote at manok ang aking lolo na si Lolo Selmo. Nakita kong ngumiti sa akin si lolo. Pagkatapos niyang mag-ihaw ay tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit sa akin. Hinawakan ni lolo ang ibon. Tila may isip naman na tinuka-tuka nito ang kamay ni lolo. Pagkatapos ay hinimas-himas niya ang pakpak nitong nabali. Nagulat na lang ako nang biglang lumipad na parang walang nangyari ang ibon. Nagpasirko-sirko ito sa bubungan namin. Pagkatapos ay bumulusok papunta sa akin. Dumapo ito sa aking balikat at magmula noon ay naging matalik na kaming magkaibigan. Buboy, kung ako ay tawagin ng aking Lolo Selmo. Kinagisnan ko na 2 lang kaming namumuhay sa isang tagong kuweba, malayo sa kabiasnan. Masaya at kontento ako sa piling ni lolo dahil kahit simple lang ang aming buhay ay mayaman naman ako sa pagmamahal ng aking lolo. Sanay na akong kumilos sa loob ng kuweba. Bawat pasikot-sikot sa bawat parte nito ay kabisado ko na. Wala akong alam sa buhay sa labas ng kuweba, pero dahil sa mga kwento sa akin ni lolo, simula nang magkaisip ako, ay marami na rin akong ideya tulad na lamang ng may mga tao pa palang nabubuhay sa malawak na mundo. May mga nagtataasang gusali sa syudad at marami pang iba. Nang minsan na itanong ko sa kanya kung paano niya ako naging apo, nasaan ang aking mga magulang, ang aking ama at ina. Napabuntong hininga siya at sabi niya sa akin, sa tamang panahon, kapag nasa tamang edad na ako, ay malalaman ko din ang katotohanan at lahat ng mga kasagutan sa aking mga katanungan. Handa niyang sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Mabait si lolo, ni minsan hindi ko pa siya nakitang nagalit. Mahinahon siya magsalita at palabiro. Subalit may mga pagkakataon na tahimik lang siya, nakaupo pa squat sa isang tabi. Tahimik at nakapikit ang kanyang mga mata. May paboritong lugar na pinupuntahan si lolo sa labas ng tuktok ng kuweba, bagay na mahigpit niyang ipinagbabawal kong puntahan. May regular na araw lang siya pumupunta doon. Minsan napapaisip ako kung ano ba ang meron doon. Pero binabaliwala ko lang, ayokong suwayin si lolo. Isang umaga pagkatapos kong mag-init ng tubig para sa kape namin ni lolo, hinanap ko siya dahil nakahanda na ang aming almusal. Ngunit nalibot ko na ang buo naming kusina, di ko pa siya makita. Nang bigla siyang sumulpot sa harapan ko, bagay na ipinagtaka ko dahil hindi ko naman siya nakitang papalapit at wala akong yabag na narinig. Marahil ay nabasa na ni lolo ang nasa isip ko kaya tinapik niya ako sa balikat at niyayang mag-almusal. Magmula noon naging palaisipan sa akin ang mga kilos ni lolo. "Buboy, maiwan muna kita dito. Ako ay maliligo lang. Magluto ka na ng hapunan natin para mamaya." Bili ni lolo. Papahapon na noon nang nagpaalam siya sa akin. Ganon si lolo tuwing gabi o hapon. Hapon o gabi lang siya naliligo at 2 araw sa isang linggo
tuwing Martes at Biyernes lang. Ang paliguan niya ay iba sa paliguan ko sa ibaba ng kuweba. May malinis at malinaw na tubig na dumadaloy papunta kung saan. Minsan ko nang binaybay ang hangganan ng dumadalo na tubig, ngunit napakahaba ng nilalakad ko ay hindi ko pa din ito makita. Kaya pabalik na sana ako noon nang may munting sinag ng liwanag na aking nakita. Doon yun sa itaas ng kuweba. Umakyat ako sa itaas ng mga bato. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang malawak na kalawakan. Subalit muntik na akong mahulog sa bato nga kinakapitan ko nang mula sa likod ko ay nagsalita si Lolo. Pinauwi ako at pinagsabihan na huwag ko nang uulitin pa yon. Minsan, napapaisip ako kung paano niya nagagawang maligo. Paano ba naman kasi ang haba ng kanyang buhok na kulay puti. Malapit na sa talampakan, maging ang kanyang balbas ay mahaba din. Umaabot hanggang dibdib. Pero normal lang sa kanya ang ganon. Nakakakilos siya na hindi nagiging sagabal ang buhok at balbas niya. Dahil wala akong magawa noon ay naglinis ako sa loob ng aming bahay. Medyo maliwanag pa naman noon at napadako ako sa lugar na hinihigaan ni Lolo. Sa totoo lang, ayaw ni Lolo na pinapakailaman o nililinisan ko ang pwesto niya. Siya na daw ang bahala, pero ng mga oras na yon ay tila may umudyok sa akin na linisan ko, lalo na ang kanyang higaan. Kaya naman hinawi ko ang tela na nagsisilbing harang sa higaan niya. Bigla akong napaatras dahil wala naman palang papag o higaan akong nakita. Isang bato na patag ang ibabaw ang nanduroon at mga kakaibang nilalang na di ko alam kung ano. May imahe ng itim at puting ibon na nakapatong sa ibabaw ng bato. Natawag ang pansin ko sa isang itim na bagay na nakapatong din sa bato, katabi ng mga imahe ng ibon, at dahan-dahan akong lumapit. Kinakabahan man ay hinawakan ko ang makapal na papel nang bigla akong napasok, kaya napatakbo ako palabas. Nawalan ako ng gana na maglinis. Napaupo ako at nahulog sa malalim na pag-iisip. Bata pa lang ako noon, ni minsan hindi ko nakatabi sa pagtulog si Lolo. Hindi ko rin siya nakita pa habang tulog. Basta kapag pumasok siya sa kurtina na yon, iniisip ko na nagpapahinga o natutulog na siya, pero nang matuklasan ko ang lihim ni Lolo, inisip ko ano ang ginagawa niya sa likod ng telang yun. Napasigaw ako bigla at nagulat nang dumapo ang ibong alaga ko sa aking balikat. Magmula nang matuklasan ko ang nasa likod ng tela, ay palihim na akong nagmanman kay Lolo. Nahihiwagaan ako sa kanya. Hanggang isang madaling araw, nakaramdam ako ng pagbigat ng pantog, kaya nagmamadali akong tumayo. Mula sa higaan ko ay may mga 15 hakbang pa bago ko marating ang aming palikuran sa likod ng isang malaking bato. At sa wakas ay guminhawa na ang pakiramdam ko nang matapos kong ilabas ang aking ihi. Pabalik na ako sa higaan nang may nahagip akong kung ano mula sa likod ng tela na nakaharang sa higaan ni Lolo. May bahagyang sinag akong nakita mula sa loob na siyang naging dahilan, kaya mula sa labas ay may anino akong nakikita. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa telang yun, kasabay ng panlalaki ng aking mga mata, dahil habang lumalapit ako ay nabubuo ang anino pabaliktad. Kinusot ko ang dalawa kong mata, baka namamalikmata lang ako, ngunit totoo nga ang aking nakikita. Si Lolo ang nakalutang habang nakabaliktad.
Tulog siya ng mga sandaling yun. Para akong maiihi ulit sa kaba, lalo na nang biglang gumalaw ang anino pabaliktad. Nagising yata si Lolo. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa higaan at nakatulakbong ng kumot at nagpanggap ako na tulog. Dahil pagagalitan ako ni Lolo kapag nabisto niyang sumuway ako sa bili niya na wag akong pupunta o sisilip sa higaan niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang maramdaman ko na parabang may nagmamasid sa akin sa ibabaw ng kumot ko. Tiniis ko ang init at parang na akong kinakapos ng hininga. Hindi ako gumalaw. Pakiramdam ko pinagmamasdan ako ni Lolo. Kinabukasan, nagising ako sa mabangong amoy ng inihaw na isda. Napabalikwas ako nang bangon. Gising na pala si Lolo. Dapat ako ang nauunang bumangon sa kanya para maghanda ng aming almusal. Mabilis kong tiniklop ang higaan ko at nagmamadali ng pumunta sa lutuan namin ni Lolo. Mabuti gising ka na, Apo. Halika na, kumain na tayo. Wika ni Lolo. Maaliwalas ang kanyang mukha ng mga sandaling yun. Nakiramdam ako kung may kakaiba ba sa kanya na baka alam niya ang ginawa ko ng nagdaang gabi. Subalit wala akong nakitang kakaiba sa kanya, kaya kahit papaano ay nabawasan ang aking kaba. Sabay na kaming kumain at pinaghimay-himay niya pa ako ng isda. Naiiyak ako sa kabutihan ni Lolo sa akin. Pagkatapos mong kumain at magligpit, sumunod ka sa akin sa dapyo natin. Wika ni Lolo. Nanumbalik ang kaba sa dibdib ko. Baka nga may alam si Lolo sa ginawa ko at dahil doon pagagalitan ako o paparusahan. Sinundan ko na lang si Lolo ng tanaw habang papalayo. Ang dapyo ay lugar na pahingahan namin ni Lolo. Makikita ito sa di kalayuan sa tirahan namin doon sa kuweba. Mas maganda nga lang doon dahil ang dapyo ay itinayo ni Lolo. Isang mahaba at malapad na upuang kahoy nasa gitna ng umaagos na tubig sa loob ng kuweba. Napaliligiran ng naggagandahang halaman, namumulaklak na kinukuha pa ni Lolo sa pusod ng kagubatan. Nakaka-relax kapag nandun ka. Masyadong tahimik at payapa ang paligid. Sa loob ay makikita mo ang liwanag na nagmumula sa taas ng kuweba, maging ang mga nagliliparang ibon ay masasayang naghahabulan, kaya naman tila isang paraiso ang lugar na yon. Pagkatapos kong magligpit ay pumunta na ako sa dapyo kung saan ay naghihintay sa akin si Lolo. Naabutan ko siya na nakaupo sa dapyo, nakatingala sa taas ng kuweba. Aliw na pinapanood ang mga ibon na sumisirko-sirko habang lumilipad. Napahinto ako saglit sa paghakbang nang mapansin ko na nakadapo sa balikat ni Lolo ang alaga kong ibon. Halika, Apo. Maupo ka sa tabi ko. Malaki at may isip ka na, kaya panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan sa tunay na pagkatao mo at kung sino nga ako sa buhay mo. Nakaramdam ako ng pagkasabik, kaba, kuryosidad sa sinabing yun ni Lolo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakitaan ko si Lolo ng iba yung lungkot sa mga mata. Huminga pa ito ng malalim bago nagsalita ulit. Naramdaman ko ang mainit niyang palad sa balikat ko. Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung sino ang tunay mong mga magulang, Apo. Pauwi na ako noon mula sa malayong lugar nang may narinig akong iyak ng isang sanggol hanggang sa natagpuan kita. May pusod pang nakasabit sa tiyan mo at nakahiga ka sa isang lumang banig sa damuhan. Laking pagtataka ko dahil paano nagkaroon ng sanggol sa isang gubat.
Panimula ni Lolo. Sunod-sunod na pagpatak ng luha ang aking naramdaman. Ang sakit ng katotohanan na sinabi ni Lolo. Kaya pala maraming gumugulo sa isipan ko dahil maging si Lolo man ay hindi alam kung saan ako nagmula. Sa kabila ng sinabi ni Lolo ay lalo ko siyang minahal. Ayon pa sa kanya, kahit wala siyang alam sa pag-aalaga ng sanggol ay binuhat niya ako at iniuwi sa kuweba. Binantayan at inalagaan hanggang sa lumaki at kasalukuyan nga ay 13 taong gulang na ako. Niyakap ko ng mahigpit si Lolo at pinasalamatan ko sa kabutihan niya sa akin. Akala ko, yun na ang pinaka-tatagong lihim ni Lolo. Pero nang magsalita siya ulit, ay lalo akong nawindang nang sabihin niya sa akin na, "Huwag ka sanang matatakot o mabibigla, Apo. Hindi ako pangkaraniwang tao dahil ako ay isang ermitanyo." Wika ni Lolo. Dahil nakita ni Lolo na naguguluhan ako sa mga sinabi niya, siya na mismo ang sumagot sa nagtatanong kong mga mata. "Ako ay isang ermitanyo. Nagmula ang lahi ko sa sinaunang panahon. May kapangyarihan akong taglay na kayang lumipol ng mga nilalang na may kapangyarihan din. Kaya ko ding manggamot ng karamdaman, lalo na kung may kagagawa nito ay hindi ordinaryong tao. May mga bagay din akong nagagawa na hindi kayang gawin ng tao." Unti-unti ay naiintindihan ko si Lolo. Kaya pala kakaiba ang mga kilos niya at matatalinghaga ang mga salita niya dahil isa siyang makapangyarihan at malawak ang kaalaman. Mahaba pa ang kwentuhan namin ni Lolo ng araw na yun. Ang sabi pa niya, marami na daw siyang nakalaban katulad niya, na kapwa niya ermitanyo na nagmula sa ibang lahi. Nariyang nakalaban din niya ang mga aswang na babaylan at maligno. Nalaman ko rin sa kanya na ang lumang tungkod na palagi niyang bitbit ay may kapangyarihan. Kaya pala minsan nakita ko itong inilapag niya sa mesa at nakalimutang damutin. Hahawakan ko pa lang ang tungkod na yon para ibigay sa kanya. Bigla na lang itong tumayo at sa isang kisap mata, nakita ko na hawak kagad dito ni Lolo. Sinabi din niya sa akin na alam niyang nakita ko siya nang nagdaang gabi na patiwarik siya kung matulog. Kaya daw pala ganun siya matulog ay mas nakikita niya at mas malakas ang pakiramdam niya sa paligid dahil malapit sa lupa ang kanyang tenga. Ang tenga daw ang pinakamalakas niyang sandata dahil sa yabag pa lang na paparating, batid na niya kung ito ay may hatid na panganib o wala. Ayon din kay Lolo, ang kuweba na tinitirahan namin ay nababalot ng kanyang kapangyarihan. Lahat daw ng may buhay sa loob ng kuweba ay kontrolado niya. Walang sino man ang basta-basta makakapasok sa loob nang hindi niya nalalaman. Maging ang mga ibon, ahas at iba pa ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Kaya pala, kahit noong sanggol pa lang daw ako, ay iniiwanan niya ako na mag-isa. Dahil may mga hayop siyang itinalaga para ako ay bantayan. Mas lalo pang tumibay ang samahan namin ni Lolo. Hindi na rin siya patago kapag may kakaiba siyang ginagawa. Gamit ang kapangyarihan niya, palagi ko siyang pinapanood maging ang pagtayo niya sa ere at pag-upo sa hindi sumasayad sa lupa. At higit sa lahat, ang tila mahika na ginagawa niya sa paglabas at pag-iinsayo ng kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang mahiwagang tungkod. Lumipas pa ang mga araw. Naging normal na sa akin ang mga nakikita ko, naririnig at nararamdaman. Kasama ang lolo kong ermitanyo. Subalit, isang umaga, nagising ako na parang may mali sa paligid. Ang dating malamig na paligid ay naging mainit at nababalutan ng usok.
Wala akong maaninag na kahit anuman, kaya naisip ko na nasusunog ang kuweba. Ngunit naisip ko, paano magkakaroon ng sunog sa loob gayong sa ibaba namin ay tubig? Napabalikwas ako ng bangon at kahit kakapa-kapa ay hinahagilap ko si Lolo. Hanggang sa tila na estatwa ko ng nahagip ng mga mata ko, si Lolo. Kitang-kita ko si Lolo na nakalutang sa pinakagitna ng kuweba habang sunod-sunod na nagpapakawala ng kulay itim na kapangyarihan mula sa kanyang tungkod. Hindi ako makagalaw. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman ng mga sandaling yun. Naramdaman ni Lolo ang aking presensya kaya dahan-dahan itong huminto sa kanyang ginagawa at lumapit sa akin. Kailangan nating maghanda, Apo. May parating na katunggali. Wika ni Lolo. Seryoso ang mukha nito. Naglakad siya papunta sa pinakakusina namin kaya sumunod ako habang iniisip kong sino ang katunggaling tinutukoy niya. Ipinagtimpla ko ng kape si Lolo pagkatapos ay naupo sa harapan at hinintay ko ang iba pa niyang sasabihin. Mahabang panahon akong nagtago sa kuwebang ito. Hindi dahil sa takot o duwag. Mas gusto kong mamuhay ng normal at tahimik. Subalit darating din pala talaga ang panahon na tatawagin ka ng pagkakataon para ipaalala sa iyo kung sino at ano ka talaga sa mundong ito. Mahabang pahayag ni Lolo. Nakaramdam ako ng takot, hindi para sa sarili ko. Takot ako nga may di magandang mangyari kay Lolo dahil siya lang ang kasama ko sa buhay. Bigyan mo po ako ng tungkulin na dapat kong gampanan, Lolo, nang sa ganun ay makatulong po ako sa iyo. Seryoso kong hiling. Napatitig ng matagal sa akin si Lolo at ilang sandaling katahimikan ang lumipas bago siya muling nagsalita. Maaga pa para gawin ko ang bagay na yon, ang bigyan ka ng responsibilidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ko ang nasa panganib at ayoko mapahamak ka ng dahil sa akin. Ihanda mo ang sarili mo. Bukas ng madaling araw, gigisingin kita para mag-ensayo. Wika ni Lolo na labis ko namang pinanapikan. Sa totoo lang mula nang matuklasan ko ang tunay na pagkatao ni Lolo, pinangarap ko din na magkaroon ng kahit kaunting kapangyarihan upang maipagtanggol siya kapag kinakailangan. Isang makapangyarihang angkan ng mga aswang ang paparating. Ang mga ninuno daw ng mga ito ay nakasagupa na ni Lolo. Matagal na panahon na ang nakalipas. Napatay daw ni Lolo ang pinakamatandang aswang kaya nagpakalaylayo daw si Lolo upang wag matuntun ng kanyang mga kalaban. Subalit sa dahil sa kapangyarihang taglay din ng mga aswang, ay sa tagal ng panahon na paghahanap sa kanya ng buong angkan nito, ay natuntun ang kanyang kinaroroonan. At yun ay ang sa kuweba kung saan kami nakatira. Wala ngang inaksayang oras si Lolo. Hindi ko siya nakitang nagpahinga. Inutusan lang niya ako matulog pero siya ay nananatiling gising. At sa totoo lang, hindi rin ako natulog ng gabi na yun kaya nakita ko lahat ng ginawa niya katulad na lang ng paglilibot niya sa bawat parte ng kuweba, lalo na ang mga lagusan na maaaring madaanan ng mga kalabang aswang. Nababalot man ng kanyang kapangyarihan ang buong kuweba, hindi pa rin siya naging kampante kaya nagpakawala si Lolo ng kanyang mga alagad upang magbantay. Gamit ang malakas na kapangyarihan ni Lolo, binigyan niya ako ng lakas at kakaibang kapangyarihan. Kaya kong kumilos ng mas mabilis. Kaya ko din magpalit ng anyo, kawangis ng ibon at higit sa lahat, kaya kong padamayin ang aking sarili upang makapanlil lang ng kaaway. Hindi naging madali sa akin ang lahat ng pinagawa ni Lolo na pag-iensayo. Halos wala na kaming oras para kumain dahil sabi niya bawat segundo mahalaga at palapit ng palapit ang mga kalaban. Kakaiba ang hapon na yun. Maaga kaming kumain ni Lolo at halos mapuno ang aming mesa.
Lahat yata ng pagkain namin sa loob ng isang buwan ay inihanda ni Lolo sa mesa. Binigyan niya ako ng kulay itim at mahabang damit na halos sumayad na sa lupa. Maging ang kakaibang bigkis na inilagay niya sa bewang ko ay kamangha-mangha. Pakiramdam ko ligtas ako habang suot ko yun kahit na hindi ko maunawaan kung bakit niya ginagawa yun. Kinagabihan nagmistulang langit na may mga bituing kumukuti-kutitap ang loob ng kuweba. Hindi nagpasinti ng gasera si Lolo. Lahat ng kumukutitap sa paligid ay mula sa kapangyarihan ni Lolo. Nakita ko nang lumabas ang mga ito sa palad ni Lolo habang nag-uorasyon at nakalutang sa ere. Bawat sinag na nakikita mo ay may taglay na lakas ng aking kapangyarihan. Sa oras na may magtangkang pumasok sa loob nitong kuweba, ay hindi na makakalabas pa ng buhay. Wika ni Lolo. Sinabi ni Lolo na sa gabing yon lulusob sa kuweba ang pwersa ng mga kalaban niyang aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot. Kung dati sa mga kwento lang ni Lolo ako kinakabahan tungkol sa mga to, ay iba yung takot ang pag-aalala ang aking naramdaman. Seryosong labanan ang nakatakdang mangyari sa pagitan ng mga aswang at sa amin ni Lolo. Malalim na ang gabi. Gising na gising kami pareho ni Lolo. Nakita ko siya na puting-puti ang kanyang kasuotan. Nakalugay ang mahabang buhok at nakayapak, hawak ang kanyang tungkod at nagmamanman sa paligid. Nanatiling tahimik ang paligid. Lagpas 12:00 na ay wala pa rin ang mga aswang na hinihintay namin. Sinulyapan ko si Lolo. Seryoso ang mukha nito habang nag-uurasyon. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang nawala si Lolo sa kinauupuan niyang bato. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa paligid. Kasunod ay ang mabilis na paglitaw at paglaho ni Lolo sa harapan ko. Hanggang sa naramdaman ko ang nakakapaso niyang palad sa bunbunan ko at nang tingalain ko si Lolo, natakot ako dahil puting-puti ang kanyang mga mata. Unti-unti akong nanghina at nawalan ng malay. Nagising akong pawisan, madilim ang paligid. Hinanap ng mga mata ko si Lolo at agad ko naman siyang nakita dahil sa mga kumislap na nagsisilbing liwanag sa kuweba. Ngunit napakunot-no ako nang mapansin na abala siya sa kung anumang ginagawa. Nakatalikod sa akin si Lolo malapit sa isang malaking bato na nag-uugnay sa loob at labas ng kuweba. Tumayo ako at mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Sigaw ni Lolo. Napansin kong may pilit siyang tinatakpan sa siwang ng bato sa pinakapader ng kuweba. Alam kong may hindi magandang nangyayari. Kaya kahit ikagalit ni Lolo ay nilakasan ko ang loob ko, nalapitan siya at ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Sa butas, may lumitaw na mga aswang. Pulang-pula ang kanilang mga mata, matutulis ang mga ngipin at higit sa lahat, mahaba ang mga kuko. Nagpupumilit na pumasok ang mga aswang sa kuweba. Dahil sa labis na pag-aalala ko ay lumayo ako kay Lolo. Nilibot ko ang buong kuweba hanggang sa may maliit na siwang akong nakita. Sa itaas ng kuweba, nababalot ng kapangyarihan ni Lolo ang buong kuweba ngunit walang kasiguraduhan kung hanggang saan ito magtatagal na hindi mapapasok ng mga aswang. Lalo na at may mga kapangyarihan din ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ko buhat sa siwang sa itaas ng kuweba ay nakita ko ang maraming aswang na nagliliparan sa itaas habang ang iba ay pilit na pumapasok sa kuweba. Ngunit hindi nila magawa dahil sa kapangyarihan ni Lolo. Tila tumatalbog lang ang mga ito sa tuwing napapadikit sa parte ng kuweba at lalo namang naging dahilan yon ng galit nila. Buboy, magmadali ka. Ako na ang bahala dito.
Tumakas ka na, apo, at wag na wag ka nang babalik pa dito kahit anong mangyari. Sigaw ni Lolo. Nang lingunin ko siya ay unti-unti nang nakapasok ang kamay ng mga aswang sa kuweba. Maya-maya pa, nawala ang takot sa dibdib ko. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa lolo ko. Alam ko na napakaraming aswang sa labas ng kuweba, kaya bahala na kung anumang mangyari. Sasamahan ko si lolo hanggang kamatayan. Alam ko na may kapangyarihan at proteksyon na ibinigay sa akin ni lolo bago pa dumating ang mga aswang at bago ako himatayin kanina. Ramdam ko ang kakaibang lakas na pumasok sa katawan ko at gagamitin ko yun hindi man kasing lakas ni lolo. Ang kapangyarihang taglay ko, gagawin ko ang lahat, mapuksa lang ang mga dayong aswang. Hindi ko pinakinggan pa ang mga sinabi ni lolo na tumakas ako. Hanggang sa nakita ko na tumayo sa ere ang mahabang buhok ni lolo. Nagliwanag ang kinatatayuan niya nang biglang may malakas na puwersa ang nakapasok sa loob ng kuweba. Nasira na ang pader ng kuweba na kanina lang ay pinipwersa nga. Proteksyon na ni lolo. Nagliparan ang mga nakakatakot na aswang. Mabilis na lumutang si lolo at gamit ang kanyang tungkod na tila pinaglalaroan lang nito ang mga sumusugod sa kanyang mga aswang. Biglang nawawala at bigla ding lumilitaw sa harapan nila ang aking lolo. Pinunteriya ko ng 3 aswang. Inihanda ko ang aking sarili. Nasulyapan ko na habang nakikipaglaban si lolo sa mga aswang ay nakatingin siya sa akin. Bago pa ako mahablot ng mga aswang ay bigla na lang akong lumutang. Pagkatapos napakunotno ako dahil ang 3 aswang na nasa harapan ko ay palinga-linga na para bang may hinahanap. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto na hindi nila ako nakikita. Tuluyan nang nasira ang proteksyon na ginawa ni lolo sa buong kuweba. Hindi na mabilang ang mga aswang na umaatake sa amin. Inisip ko na katapusan ko na at katapusan na namin ni lolo nang makita ko ang isang lalaking aswang na hawak si lolo sa leeg. Malakas at makapangyarihan ng aswang dahil nahuli niya si lolo. Dahil doon nangatog ang buo kong katawan. Paano na si lolo at paano ko siya maliligtas? Iisa lang akong hamak na tao. Naalala ko na may ginawa sa akin si lolo, kaya iniisip ko na paano ko ito gagamitin. Nang biglang sumagi sa isip ko ang sinabi sa akin ni lolo. Kapag dumating ang punto na sa tingin mo ay wala na akong magawa para ipagtanggol ka, pilitin mo mapasayo ang aking tungkod. Hindi sumusunod ito sa iba maliban sa akin. Pero mula ngayon, kilala ka na niya. Kung kailangan mo ang tulong niya, banggitin mo lang ang katagang ito. Pilit kong inalala ang katagang sinabi ni lolo sa akin, ngunit hindi ko maalala. Nasa panganib si lolo. Nahuli ang galaw niya ng makapangyarihang aswang. Samantalang ako ay nakatayo lang at hindi nakikita ng mga to. Kailangan makuha ko ang tungkod sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Napakatagal na panahon kong hinintay ang pagkakataong ito para makaharap ka, matandang ermitanyo. Lahat ng pagsasanay ginawa ko para maging handa kapag nakita kita. Wika ng galit na lalaki kay lolo. Nanlaki ang mga mata ko nang may dugong pumatak sa kamay ng aswang. At ako'y napasigaw na. Hindi pwede mamatay si lolo. Walang awa mong pinatay ang ninuno kong si Abugay. Kaya magbabayad ka. Buhay sa buhay ang kabayaran. Galit pang sigaw ng aswang. Nagsigawan ang lahat ng mga kasama nito at tila nagdiriwang na sa wakas ay maigaganti na nila ang kanilang ninuno. Hanggang sa napakislot ako sa kinatatayuan ko
nang dumako ang paningin ng aswang sa akin. Sa isip-isip ko, nakikita niya ba ako? Titig na titig ito sa akin, mapupula at malalaking mga mata habang patuloy ang pag-agos ng dugo ni Lolo sa kamay nito. Malakas nga ang kapangyarihang taglay nito dahil si Lolo nga nahuli nito at ano pa kaya ang tulad kong isang tao lang. Nakita kong humigpit ang hawak ni Lolo sa kanyang tungkod. Pilit akong nilingon, napaiyak ako nang magtama ang aming paningin. Malungkot ang kanyang mga mata. Hirap na siya sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Sa muling paggalaw ng kamay ni Lolo, napansin ng aswang ang kanyang tungkod. At bago pa mapasa kamay ng aswang ang tungkod, ay inihagis na ito ni Lolo sa akin. Nagulat ang iba pang aswang at nang saluhin ko ito ay nag-angilan ang mga aswang. Nakikita na nila na ako'y nakatayo sa kanilang harapan. Sinugod nila ako ng sabay-sabay. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa tungkod at mariin akong pumikit. Alam kong ilang hakbang na lang nila, tapos na ang buhay ko. Ngunit pilit kong inaalala ang mga sinasabi ni Lolo. Maya-maya pa, nang sa wakas ay ito'y akin nang naalala, nagtalsikan ang mga aswang na papalapit sa akin. May malakas na hangin na pumasok sa loob hanggang ito ay nagkukuryenteng ipo-ipo. Paikot-ikot ako sa loob ng kuweba. Paulit-ulit na binabanggit ang mga kataga. Galit na tumayo ang mga aswang at pinunteriya ko. Nilingon ko si Lolo. Nakabulagta siya sa lupa ngunit lumiliwanag ang kanyang damit. Unti-unting napaupo sa harapan niya ang aswang na bumihag sa leeg niya. Tila ito'y nauupos na kandila at unti-unting humahandusay sa lupa. At sa ilang sandali pa, tumama sa kanya ang napakalakas na ipo-ipo. Halos mawasak ang buong kuweba. Nakita ko na rin na nakasabit sa mga puno ang katawan ng ibang aswang. Habang ang iba naman ay wasak ang mga ulo sa lakas ng impact ng pagtama ng kanilang ulo sa mga bato sa loob ng kuweba. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ang labas ng kuweba. Namangha ko sa ganda ng mga kumukuti-kutitap na liwanag sa langit. Nalanghap ko ang malamig na hangin na nanunuot sa katawan ko. Salamat, Apo, sa pagliligtas mo sa akin. Nakita kong duguan si Lolo. Masaya at maaliwalas ang kanyang muka. Nalapitan ko si Lolo at sinakay sa likod ko at humakbang na ako palayo sa kuweba. At bago pa kami tuluyang makalayo ni Lolo ay muli kong nilingon ang kuweba. Pumatak ang aking luha dahil sa kuwebang yun ako lumaki at nagkaisip, ngunit ngayon ay wasak na. Naramdaman ko din ang mainit na patak ng luha ni Lolo sa aking balikat. Naghanap ako ng ligtas na lugar para makapagpahinga muna si Lolo at gamit ang kapangyarihan ng kanyang tungkod ay ginamot ko ang mga sugat niya. Napakaswerte ko sa iyo, Buboy. Alam mo yon. Nang matagpuan kita noon, hindi ko alam kung paano kita palalakihin dahil wala naman akong alam sa pag-aalaga ng bata. May mga panahon na nagkakasakit ka, umiiyak. Siguro hinahanap mo ang nanay mo pero ni minsan hindi ko inisip na sukuan ka. At ngayon nga ay lalo kong napatunayan na karapat-dapat nga kitang palakihin. Nakahanap kami ni Lolo ng bagong kuweba sa aming tirahan. Ramdam namin na may ibang nilalang na nauna sa amin sa kuweba. Pero hindi yun naging hadlang para manatili kami doon at basta wala kaming ginagawa o maikakagambala ng iba. Bagkus ay nilinis at pinaganda pa namin ang loob at labas ng kuwebang yun. Bilang pagrespeto sa iba pang nilalang na naninirahan doon. Magkasabay kami nag-iinsayo at nagpapalakas ng kapangyarihan ni Lolo sa labas ng kuweba.
tuwing madaling araw yon. Marami na akong natutunan sa kanya sa tamang paggamit ng kapangyarihan dahil balang araw gusto daw niya ako na magmana ng kanyang kapangyarihan at sabi niya gusto niya mas malakas at mas magaling ako sa kanya para kapag wala na siya ay kayang-kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. Isang madaling araw ginising niya ako. Inakala ko mag-iinsayo kami ngunit nagtaka ako dahil ako ay kanyang binihisan. Maging siya ay nagsuot din ng maayos na damit. Ipinusod ang mahabang buhok at isinuksok sa ilalim ng kanyang malaking sombrero. Niyaya niya akong maglakad at doon lang kami naglakad ng malayong malayo hanggang sa makarating kami sa isang lugar na bago sa aking paningin. May nakikita akong mga bagay at naririnig na bago sa akin. Nakakita din ako ng mga nilalang na tulad ko. Apo, nandito tayo sa syudad. Ito ang mundo sa labas ng kuweba. Ito ang mundo ng mga taong tulad mo. Yang mga nakikita mo naglalakad, mga tao yan. Ang mga umaandar at naririnig at nakikita mo, mga sasakyan ang mga yan. At yung mga nakikita mong masasarap na pagkain, yan talaga ang pagkain ng mga tulad mong tao. Isinama kita rito upang wag kang maging mangmang o arogante kapag dumating na yung araw na mas piliin mong mamuhay tulad ng tao. Nangilid ang mga luha ko nang maalala ang tagpong yun. Mahal na mahal ko si Lolo. Matanda na siya ngayon. Simula nang marami siyang kapangyarihang itinuro sa akin ay naging mabilis na ang kanyang pagtanda. Bagay na ipinag-alala ko. Ayoko siyang mawala kaya sinabi ko sa kanya na kapag desisyon na ako, magsasama kami kahit anong mangyari. Kahit ano pang pagsubok at ilang pang mga kalaban ang dumating. Poprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Kahit maging kapalit pa man ito ang sarili kong buhay. Ganun ko kamahal ang aking lolong ermitanyo. Sa paglipas ng panahon, dumating ang araw na ako ay iniwan ni Lolo. At sa kasalukuyan, hawak ko na ang tungkod ng lolo kong ermitanyo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.